Di na mapigilan si dating Senador Sonny Trillanes. Aba, nabalitaan na ba ninyo? Kung hindi pa, ito yon. Si Sara Duterte at Pulong Duterte ang magkapatid na anak na dating Pangulong Duterte ang susunod na kakasuhan ni Trillanes sa Office of the Ombudsman. At lumalabas, isa sa mga dahilan, gusto talagang malaman ni Trillanes at malaman din ng taong bayan saan daw po nanggaling ang mga kayamanan ng magkapatid na ito. Kasi ang sinasabi po ng dating senador, may mga ebidensya siya na nakalap noon pa na merong posibleng illegal na pinanggagalingan ang mga kayamanan at naitago sa mga bangko ng magkapatid na Duterte. Well, wala tayong magagawa. Si Trillanes po yan. Ang lahat ng sinasabi nito na ayaw niyong paniwalaan dati at inyong nilait-lait at sinira sa nakalipas na 6 na taon at hanggang ngayon ay hindi po natitinag. Base po sa dokumentong kanyang nakalap, iyan ang kanyang basihan. At alam nyo, una pa lang hong impormasyon na kanyang sinabi sa media at social media, di umano'y illegal activities tungkol sa illegal drugs ang posibleng pinanggalingan, kaya kanyang gustong malaman ito. At iyan po yung tamang proseso, kasi kung puro interview, press release, press conference, walang mangyayari. So ang ginagawa ngayon ni dating Senador Trillanes bilang isang sibilyang mamamayang Pilipino, dadalhin sa ombudsman, dadalhin sa korte ang usapin. At yan ang tamang pamamaraan, rule of law. Dati kasi sa nakaraang mga panahon, laging sinasabi nila, itong si Trillanes puro salita lang, kulang sa gawa. Puro banta lang, puro akusasyon lang. Ngayon po kanyang pinatutunayan na. Dahil may tiwala siya sa rule of law na pinapairal under President Marcos Jr. At ngayon, Ombudsman Boyeng Rimulya. Kung yung magugunita, na unang kanyang sinampahan ng kasong plunder, pandarambong, sa halagang 7 bilyong pisong umano'y project laban kay dating Pangulong Duterte at ngayon Senador Bongo. Dahil nga ho sa mga construction company sa pamilya umano nitong si Senador Go na ngayon ay nakapile na sa Office of the Ombudsman. Plunder po yan. Pabigat yan, non-bailable offense. Kasi sa plunder law, 50 million above, pasok na yung kaso. Ngayon ang susunod ay ito naman magkapatid, Pulong at Sara. Ang gustong patunayan at magawa ng korte sa magitan po ng kasong ipapile nitong si Trillanes ay mailabas ang mga bank account ng pamilya Duterte. Antindi, magagalit kayo kung kayo maka-Duterte. Kung kayo naman ay neutral at naniniwalang dapat ilabas ang katotohanan, mag-aabang kayo. Pero alam natin na magagalit ang mga taga-suporta ng mga Duterte. Lagi naman silang ganyan. Pati nga yung media, tri-media, social media, katulad ng inyong lingkod, sinasama tayo sa kanilang mga batikos ng personal. Pero wala sa akin dating yan. Binablock ko na lang pagka below the belt ang kanilang batikos. Warning din ito sa inyo. Lahat ng babatikos sa akin ng wala sa lugar, block yan automatic. Sorry po. Karapatan ko yun. Kasi pag alam kong wala sa hulog ang inyong mga comment, wala sa lugar ang inyong batikos sa akin, hindi nyo naiintindihan, nagbabalita lang tayo. Nagbibigay lang ako ng opinion at aking sariling analysis. Ay bakit nyo ako pagsasalitaan na kung ano-ano? Wala naman akong kinalaman sa ginagawa ni Trillanes. Binabalita ko lang kanyang ginagawa dahil ganun ang kanyang ginagawa at hindi naman masama. Kahit sino entitled mag-file ng kaso. Kahit sino pwede kayong mag-file ng kaso before Office of the Ombudsman. Kung kayong mga maka-Duterte o anti-Marcos, pinakikita kayong katiwalian ng gobyernong ito, mag-file kayo ng kaso, hindi yung puro dada. So ako, at ibabalita ko yan. Tandaan nyo, ibabalita natin pag nag-file kayo ng kaso. Yun ho, kaya trabaho namin bakit nyo kami dinadamay? Anyway, nabanggit ko lang yan. So itong ginagawa ni Trillanes, voluntary bilang Pilipino, ay katanggap-tanggap kasi sumusunod siya sa rule of law. Hindi katulad ng mga nakaraan puro shortcut. Suspect ka pa lang, hinuhusgahan na, tinutukhang na. Ay, hindi ho pwede yan. Ayan, nakulong na.
Nako, Sir Mike, ganyan po talaga ang mga DDS, lalo na po yung mga sarado talaga ang isip at hindi po open sa isang mademokrasyang argumento. Talagang sarado po isipan ng iba. Talagang alam nyo, kapag nagpunta sila sa isang YouTube channel tapos hindi nila kapanalig sa paniniwala, ang sasabihin nila, bangag, adik, bayaran. Bangag ka din. Ganyan ang mga sasabihin nila. Ano po kasi yung mga yan. Kumbaga, hindi po nila matanggap ang katotohanan na ang kanila pong iniidolo ngayon ay karton na lang at nabubulok sa kulungan. Kapag binato mo sila ng facts, ang sasagot nila sa inyo, hallucination. Ganyan po talaga ang mga DDS. Sa kasamaang palad, sa kumbaga yan talaga ang realidad eh. Ngayon na dito po sa ginagawa ng ating magiting na dating senador na si Trillanes, alam nyo, maraming may ayaw kay Trillanes. Maraming hindi gusto ang kanyang ginagawa na paghabol, pagdemanda at pagpapakulong dito sa mga kaalyado ni Digong. Siyempre, mga DDS 'yan, 'di ba? Mga sumusuporta kay Digong. Ayaw nila 'yan. Ngayon, mahirap kasing pigilin ang isang Trillanes. Mahirap pong pahintuin at kahit nga umabot na sa punto na sabi nga ni dating Senador Trillanes na inooperan siya, sky is the limit, inooperan siya ng napakaraming halaga ng pera para po itigil ang pagdedemanda dito kay Bongo, hindi po talaga mapepresyuhan ang paninindigan nito. Alam nyo, hindi natin masisisi si Trillanes kung bakit po ganyan ang kanyang mga aksyon. Hindi masisisi, bakit? Kasi unang-una, paano mo masisisi si Trillanes gayong ito ay gawain noong panahon ni Digong. Ito'y ginagawa ni Digong sa kanyang mga kalaban sa politika nang walang ebidensya, walang kahit anuman lang na makakapagpatunay sa mga kaso, tapos sa kanya idedemanda, tupalo na lang ang mga ebidensya. Bakit? Kasi gagawin pa. Pero hindi katulad dito kay Trillanes, rule of law, due process ang nangingibabaw. Yan ay isa sa mga pagpapatunay na si Trillanes, bukod sa kanyang pagiging maprinsipyo at mapanindigan, maginoo ito. Hindi ito bastos, balasubas o balatuba, na katulad ni Digong na talagang babrasuhin ang kahit ano na kaso na ilapit sa kanya ng kanyang mga kaibigan o kanyang mga kaalyado. Kapag merong nagsumbong sa kanya, o eto, kinalabang kami nito, kahit po mali, ay kanyang kinakampihan. Katulad na lang nung kaso ng mga Yanson sa probinsya. Etong Y4 group ay dinemanda ni Digong ng karnaping. At yung karnaping case na yon ay maliwanag na maliwanag, nagawa-gawa lamang dahil nga po etong Y4 o yung Yanson na brothers, Por Yanson Brothers, sila naman ang may-ari ng mga bus na sinasabing kinarnap nila. Ikaw ba, sarili mong bus kakarnapin mo? Syempre hindi. 'Di ba? Dahil yan ngay pag-aari mo na, bakit mo pa kakarnapin? Pero dahil nga po etong si Big Mama ay maimpluwensya, malapit kay Digong, ini-spoiled si Digong, talagang boom, automatic yan, meron na kagad kaso yung 4 na anak ni Big Mama. 4 na anak niya kinasuhan ng karnaping. At kahit po walang ebidensya, naihabla po, naipasayan sa hukuman at nagkaroon ng warrant of arrest, no bail. Etong Yanson Por, dahil nga po sa kapangyarihan ni Digong. Yan po ay example lamang ng isa sa mga pagmamalabis ni Digong. Ngayon, ito pong isa pa na aking isasama dito. Okay, nako, ito pong etong si Batot daw po at si Bongo ay next na sa ICC, pero mamaya yan. Ito muna. Ito, nako, matindi to. Nung mga panahon ninyo
nyo sa Senado. Alam niyo, mas Hmm. nila, pati yung church, in-intimidate, hinaras, may mga baray pinatay, civil society, Balik natin. Ito. Ito, si Trillanes. kung nakita nila yung nakita ko. I'm referring to the government of the Dutertes at that time. Not necessarily yung galawan sa Senado per se. Yung administration ni Duterte is the worst in history. No? Grabe yung patayan, giniba yung iba't ibang institusyon, yan yung media, ABS-CBN, di ba? Rappler, Inquirer, talagang sinira nila. Pati yung church, in-intimidate, hinaras, may mga baray pinatay, civil society, talagang in-intimidate. Yung political opposition, di ba, pinersecute si Senator De Lima without any crime, pinakulong. They tried it sa akin as well. Falling short of that, pinailan ako ng kaliwat kanang libel cases, mga harassment cases, and even yung aking amnesty, kinancel nila para lang mapakulong ako. So maraming ginawa. Tapos habang ginagawa nila yan, to check yung mga watchdogs of society, biglang nagnanakaw sila behind the scenes. Yung formally, tens of billions of pesos na ninakaw dyan. Kaakibat niyan yung pagbili ng Sinovac. Tinubuan nila yon. Yung bawat bili nila na isang vial ng Sinovac vaccine, tinubuan ng 2,000 piso. 50 million vials ang bilhin natin. So with just one deal, 100 billion pesos ang kinita. Itong grupo rin nila Duterte, nila Michael Yang, the same people. Tapos ito yung sa DPWH, sa Customs, BIR, iba't ibang sindikato ang tinayo nila. Kaya, so much worse yun ang nangyayari noon. But what about, dito na ba yun? Ganito na ba ang kalakal? Kita nyo panahon ni Digong, ganyan po ang kanilang ginawa. So, kung si Trillanes po ay magdemanda dito kila Sara Duterte, Bongo, Bato at kung sino pa na mga dinedemanda ni Trillanes, hindi natin siya masisisi. Bakit? Grabe ang panggigipit na ginawa nila kay Trillanes. Grabe ang ginawa ni Digong laban kay Trillanes na umabot sa punto na pati yung amnestiya na ibinigay ni Pinoy kay Trillanes binawi po ni Digong. At napatunayan po na yan ay may mali at yan po ay hindi kumbaga hindi siya tama na bawiin dahil yan po ay kapag binawi lalabag sa batas etong si Digong. Pero talagang binabraso nila yan that time. Kaya 'di ba nakikita natin ang pagpupursige ni Trillanes na maipakulong ang mga tao na involved sa mga ganitong kawalang hiyaan like pagpapakalat sa illegal na gamot at yung mga napakaraming EJK. 'Di ba? Alam niyo buti na lang talaga si Trillanes matibay, naging siya, mapanindigan. Hindi po nadaig ng takot. Dahil kita nyo kahit po ano pang pambabash sa kanya at panggigipit ay pinagpatuloy po niya ang kanyang advocacy at ang kanyang kumbaga pagsasatama ng mga mali na nagawa ni Digong at paghahatid dito sa hustisya ng kulungan, di ba? So maraming salamat pa rin talaga kay Trillanes dahil kung hindi dahil sa kanya baka si Digong hanggang ngayon ay nakakalaya at naghahasik pa rin ng mga kasamaan dito sa Pilipinas. Ngayon, yung iba-ibang mga kasong pwedeng kriminal, administratibo, ay kakaharapin nyo yan. Kung nasa gobyerno kayo, kasong administratibo, hindi mawawala. Pero kung wala kayo sa gobyerno, kasong kriminal, grabing korupsyon, aabutin nyo. Lalo na kung kayo ay dating nasa gobyerno at ngayon ay retirado na o hindi man. Ganon po. So, in other words, para lang hindi kayo malito, massive at tuloy-tuloy ang pagpapile ng mga kaso ni Trillanes laban sa nakikita niyang merong posibleng pananagutan sa batas. Ayun yun Dalhin mo sa ombudsman, dadalhin sa Sandigang Bayan, sa Sandigang Bayan ang labanan.
Wala sigurong personalan yan, issue lang. Kasi kung walang ebidensya, walang dokumento, maaaring personal. Ay kung dokumentado, kita naman nyo kung magdala si Trillanes ng mga ebidensya nung araw pa sa DOJ, talagang bultong napakakapal na mga dokumento. Nung magpunta siya sa ombudsman isang araw, ganon din. Napakaraming dokumento. At ngayon, yung susunod na ipapal niyang kaso laban sa magkapatid na Pulong at Sara Duterte, ganon din ang ating makikita. So, ina-advance ko lang po sa inyo yung pwede mangyari para hindi kayo magulat. Hindi naman ibig sabihin kinasuhan, guilty na. Kinasuhan lang ho yan bilang bahagi ng proseso. Dahil lahat ng nasa gobyerno, kapag ka ho pinagdudahan at nakitaan ng dokumento na posibleng lumalabag sa mga Anti-Practices Act o yung Anti-Corrupt Law, Plunder Law, abay kahit sino, pwedeng magpile ng kaso. Hindi lang si Trillanes. Maswerte na lang tayo mga Pilipino dahil merong isang dating senador na si Bilyan, walang kinalaman ng gobyerno sa kanyang ginagawa, ay consistent ang galaw. Laban sa mga posibleng may pang-aabuso. Kung wala naman kayong kasalanan, wala naman kayong ginawang paglabag sa batas, abay hindi kayo mangangamba sa galaw nitong si Trillanes. Ulitin ko, walang pwedeng pumigil yan. Ang gobyerno hindi siya pwedeng pakialaman kasi si Bilyan yan. At yan ang laging yan yung nababagay dun sa panawagan ni Pangulong Marcos. Magsumbong kayo sa kung anong inyong nalalaman ng mga kalokohan sa pamahalaan, mag-file kayo ng kaso sa mga kinaukulang opisina, ahensya ng gobyerno. At yun ang nangyayari. Di ba? Bukas ang DOJ, bukas ang ICI, bukas ang Ombudsman, bukas ang Sandigang Bayan. Kung meron ho talagang sapat na mga basihan para makarating doon ang mga usapin. Ayun po yun. So, lalong titindi ito sa darating na mga araw. Katulad niya, no, makakasuhan si Sara, si Pulong, 'di ba? Kung meron namang ebidensya si Trillanes, talagang hindi mapipigilan 'yan at walang makakapigil. Talagang karapatan niya ng kahit sino. Ang problema, ito nga si Pulong at si Sara, matagal na naman nilang kinokontra si Trillanes, pero hanggang ngayon wala po silang mapatunayan na nagawang mali ni Trillanes. Kaya nga po, 'di ba, kita nyo, 6 na taon sa panunungkulan si Digong, pero never po na ipakulong ni Digong si Trillanes sa isang napakatibay na kaso. Never. Hanggang ngayon hindi kayang ipakulong ni Digong si Trillanes. So si Trillanes, dinadaan niya lahat sa proseso, dinadaan niya lahat sa legal. Hindi katulad ni Digong, alam naman natin na talagang ito ay notorious sa paggamit. Umamin naman si Digong, 'di ba, nung siya ang presidente na dati nung siya ay prosecutor yata o abogado, nagsasampa sila ng demanda kahit walang ebidensya para manggipit ng tao. Inamin naman niya ni Digong. Ito po ang mga susunod na huhulihin. Ako, ito ang masaklap. Dahil ito yung mga incumbent. Bukod kay Sara at kay Bongo, Yung mga panahon meron pong mga problema na mas malaking hinaharap na problema. Ito pong grupo ni Bongo, Bato, Sara at ni Pulong. At yan nga po ay itong napipinto na paghuli. So, Paghuli kay Bongo at Bato. si Bato, ano na to, it's just a waiting game sa kanya. Ang tansya ko rito, baka towards the end of the year or early next year, mga February, mga ganon. So, kumaga, ano na yan, waiting game na yan. Yung kay Bongo, first quarter next year. It won't come any sooner than that. So, si Bato, Diba? Bato and Bongo, next in line na sa ICC. So, hindi lang si Pulong, hindi lang si Sara Duterte ang merong malaking problema kay Trillanes. Tingin ko rin nga kaya inoopera ng kahit magkano si Trillanes ni Bongo, ayon nga kay Trillanes ay merong mga ilang
emisaryo si Bongo na pinapunta kay Trillanes para aregluhin. At inooperan nga po ng limpak-limpak na salapi na sky is the limit. Kahit 1 billion nga daw ay kaya. Kaya po siguro inoopera ng ganung kalaki. Siguro doon sa pakikipag-areglo ni Bongo ay kasama na yung hindi na rin uungkatin o hindi nakakalabanin ni Sani Trillanes si Sara Duterte at si Pulong o ang kahit sino pa man na mga Duterte. 'Di ba? Kasi alam niyo isang malaking tinik talaga sa lalamunan ng mga Duterte etong si Trillanes. Malaking problema talaga nila 'yan. Talagang ito ang kumbaga kontrapelo ng mga Duterte sa mundo ng politika. Kaya lang ang kaibahan lang si Trillanes may bala ng katotohanan. Ang mga Duterte ang kanilang panangga ay kasinungalingan. Kaya po lamang na lamang si Trillanes sa laban na ito, laban sa mga Duterte. So tignan natin kung ano ang kung hanggang saan ang kaya na gawing panangga na kasinungalingan nitong mga kampo ni Duterte. Kasi si Trillanes talagang katotohanan lamang ang kanyang daladala at meron pong due process na sinusunod at rule of law. Yan ang abangan natin. Tignan natin kung hanggang saan nila kaya na labanan si Trillanes. So yun lamang po, maraming salamat Sir Mike Abe sa yung video na aking nireaksyonan, May Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Maraming salamat po, ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup, love you, God bless us all Pilipinas. God first, salamat po.